Hi guys, paalis na ako. Punta na ako ng Baguio City. Tara, samahan niyo ako. Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informer. So, pa-take off na ako. Naghahanda na ako ng aking mga dadalhin patungo sa Baguio City. So, nagbibilang ako ng baon ko. Eto, tulungan niyo ako magbilang. Ito yung baon ko. Ito yung pinag-ipunan ko to ng yung matagal-tagal din. Sa mga 2 buwan. So, ito po. Ako yung magbabaon ng ano ko na yung alkansya ko. Bilang yung baon. Parang alkansya. Binutas ko na yung alkansya ko. Yan. Imagine. 1, 2, 3, 4, 5. Puro 20 to. Kasi ganyan ako pagka kasi nakano na naman nakabook na ako Nakabook na ako ng sasakyan, bus, tapos nakabook na rin ako sa hotel. Yung bus ko, back and forth na yun, para wala na ako iniintindi. At yun, ibinook ko yun, almost 1 month nakabook na ako nun. May vlog naman ako nun Yan. Ano kaya ito naipon ko? Marami-rami rin ito. Yan. Diba? 10 piso tsaka 20 ito. So, pag kami nag-aabot sa akin ng mga kamag-anak ko, ito, iniipon ko to. Abot-abot ng mga kamag-anak, mga anak. Ganun lang ang buhay. Diba? So, 1, 2, 3, 4, 5. 5-20, sandaan yun. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Yan. Siguro, abutin din ito ng 1,000. At least, may pangkain na ako. 1, 2, 3, 4, 5. 5-20, sandaan. 3, 4, 5. 20 ulit. Daan natin yan. Oops. Ganyan ako pinaplano ko yung aking mga trips. Yan, 420. I-separate mo natin mga tigsa 10 piso. Itong mga 20 ang ating bibilangin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tandaan ulit. 1, 2, 3, 4. Puro 10 piso na pala ito. 5. Oh, 100. So, ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 at 100, 1, 1. Tapos yung 10 piso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,160. May pangkain na kami. 1,160. Pangkain na namin yun. Diba? 1,160. So, kung 2 days, 1,160. Sobra-sobra na yun. Kasi may pamasahe na ako. Back and forth. Nakabook na ako nun 3 weeks. 3 weeks before nitong anong araw na to. Nakabook na ako from Manila to Baguio, tapos Baguio to Manila. Tapos nakabook na rin ako ng aking hotel doon. Most probably 2 days kami doon. So, Sabado, Linggo, tapos uwi.
Ganun lang. Di ba? Ang galing-galing. Amazing! So, yun. Ito na yung aking mga money. 1160. At babaunin ko to. Lalagay ko siya sa aking mini bag. Ganyan ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative, para may share naman ako sa aking mga viewers at aking mga subscribers. Nagsusumigasig ang inyong lolo para maipabot sa inyo yung mga magaganda at kapaki-pakinabang na video. So yan, lagay muna natin dito. At aking kukunin yung aking bag. Ito yung bag ko. Ano na dali ko bag? Oh. Lagayan ng money. Ha? Oh, shoot lang dito. Shoot lang na shoot. 1160. Wow. Shoot. 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 Wow. Yan. Pinag-iipunan ko kasi bawat lakad ko. Yan. O, ready na ako. Ang bigat nga lang, 1160, tig-20, tsaka may konting 10. So, ito. Ano ko lang yan. Oo. Yan na. Tapos, ito, yung t-shirt. Yung t-shirt ng Pinoy Survivor. Yan. May logo siya sa kaliwang parte, tapat to ng puso. Tapos, ayan. Sa likod, meron siyang design. Diba? Puti ito. May sobra akong dalawa eh. So, kung yung magkikita kami doon, makasakali, meron nga tayong mga Pinoy Survivor doon. Pwede kong ibigay ito sa kanila. Yan. Pang ano na, start lang ba? Dalawa yan. Dalawa yan. Tapos yung itim, black, 3. 1, 2, 3. So, ganun din. Napakita ko na siya nung last vlog ko eh. Isa rito, bibigay ko kay Sir Dado. Yan. So, okay na ako. Tapos, maliit na bag lang. Lagayan lang ng t-shirt. Tsaka bimpo, gano'n. Siyempre, kasama yung medicine ko rin. Alam nyo naman ang lolo nyo. Meron natin tayong mga high blood. Kaya bawal magalit. Pero hindi rin. So, mapapansin nyo guys, pagka nag-vlog ako, hindi ako yung nagpapakagalit, yung tataasan ko yung boses ko, talaga yung nakita niyo ibang vlog, ganun pa, no? Gumagano. Kaya ako, hindi po ganun. Kumbaga, tayo tabi na nga itong aking alkansya. So, yun. Tayo naman hindi nagpapakapagod. Okay, exercise na rin to eh. Doon sa mga kapwa ko may edad na, pwede rin kayo mag-vlog kasi cardio yan eh, pagsasalita. Pagsasalita na, kumbaga, nakita nyo naman ako pag nagsalita, minsan bulol-bulol, ano? Kasi, kumbaga, exercise to sa cardio. So, yun. Inom muna tayo. At ang akin namang pinatutunghay sa inyo guys, yung kapaki-pakinabang at saka yung kagaya ni Sir Dado. Panuorin nyo kay Sir Dado. Talagang marami kayong mapupulot na aral sa kanya. At yung mga brilliant ideas niya based on his experiences, naroon. Talagang ako pinapanood ko lahat yun. Natapos na nga ako dun eh. Tapos na ako sa video 1, tapos ko na yung mga videos, tapos yung sumunod niya na playlist, yung
buhay military. Tapos meron din yung Pinoy Survivor Community Blog. Yun. Doon kayo marami rin matutunan doon. Patungkol naman to sa politika. So si Sir Dado naman, ayon sa kanya, sa pagkakukwentuhan namin, nag-vlog siya ng politika kasi sobra na eh. Sobra na yung nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Kagaya nung nagsimula yan, di ba? Naupo si BBM. Yon, 2022 ng July 12, I think, 12 noon ng July. Nag-transition. Nagkita sila ni FPRRD, si Mayor Duterte. Tapos si Bongbong Marcos. Di ba? Nag-transition sila. Kumbaga, nag-meet pa sila sa Malacanang at nagmarcha-marcha pa sila. Tapos bumaba na si Tatay Digong sa Malacanang. Yung mga sinasabi nung, kasi puro military ang kanyang mga secretary at yung kanyang mga tawag na kabinete. Di ba? Kasi ayaw na niyang bumaba sa Malacanang. Yun ang mga gustong yung mga kritisismo nung panahon na yun na hindi bababayan kaya mga military yung kanyang nilagay na kabinete sa kanyang palibot o sa kanyang kumbaga round table, hindi naman round table yun. Rectangular table yun. Doon sa Malacanang yung pinagmimitingan nila pagka meron silang mga meeting ng mga sekretary. So, halos lahat military. Pero nung unang-una, hindi mga military inilagay niya doon. Narayan yung may mga lefties, narayan yung merong kasama sa ibang grupo, pinosisyon niya. Kaya lang, ang problema, imbis na nakita naman natin nung araw yon, imbis na gampanan nila yung tungkulin nila, di umano nagkaroon nga ng mga korupsyon. Diba? Yung mga korupsyon na yun, talaga namang hindi siya pumayag no kasi hindi naman korap ang ating Tatay Digong eh. Nakita niyo nga yung bahay niya, kung ano yung bahay niya nang umupo siya sa Malacanang, pag uwi niya ng Davao City, yung pa rin. Nakita niyo ba nagkaroon ng bahay dito sa Maynila? Ang ating Tatay Digong, wala. Hindi siya nakabili. Kahit nga unit na condominium, wala siya rito eh. Kasi, yung doon nagpapatunay na talagang hindi siya korap. Yung iba nagsasabi, korap yan. Maraming ninakaw yan, mayor siya. Di sana, ang dami niyang maari-arian at bahay. Di sana kagaya siya ng ibang mga kongresista na ilang taon lang. Meron kami mga kilalang gano'n na kongresista na ilang taon pa lang nanunungkulan bilang isang kongresista. Pasintabi po ha. Kung hindi kayo yun, huwag kayo magalit. Pero kung kayo yun, dapat lang kayo magalit ng mga kongresista na korap sa ating inang bansang Pilipinas. Imagine ninyo, ilang taon pa lang sa pagiging kongresista, talagang ang dami ng bahay. Diba? Siyempre, sabi nyo, DIY KKB, mapapatunayan mo. Di pumunta kayo dito at makita nyo kung ano yung kalalagay. No? Marami naman, wag na tayo magmangmangan. Wala namang mga negosyo yan ng sila sabi nga ni Tatay Digong, sumampa yan, pagiging kongresista. Nakapiera lang yan. Kapag alam mo yon yung Tamaraw, mga ganon. Yung mga sinauna pang Tamaraw. Siya rin nagsabi si Tatay Digong. At mailang taon lang, ang gagara na ng luxury car na ang pinaparada sa Kongreso. Yun, ayon kay Tatay Digong yun. So, yung ibang kongresista naman, nagyamanan na talaga. Kumbaga, wala naman negosyo, pero naglalakihan, nagagandahan yung mga bahay nila. At checkin nyo yung loob ng bahay, talaga namang fully furnished. Nakakatuwa lang talagang nakakatuwang pagkatapos mong sabihin yun, may inis ka na. Kasi pera ng taong bayan yun eh. Hindi natin alam kung saan ang galing yung mga yun. Kasi hanggang ngayon, hindi pa sila naglalabas yung resolution number 10 na liquidation by certification. Nung araw nga, di ba, nag-boom pa yung pork barrel, yung mga ganyan, yung pork barrel na yan. Naging issue yun nun eh. Tapos, ano pa ba yung mga
na-issue na pork barrel na parang di umano wala ring resibo. Kahit naman may resibo yan, kaya naman lang gawa ng paraan yan eh. Yung resibo na yan, eto yung resibo namin. Eto yung contractor, eto yung kanyang listahan. Kahit wala siguro yung resolution number 10 na yan, ganun pa rin. Kakasakit ng ulo. So yun, ending. Simula nung ako mamulat dyan sa politika na yan nung 1986. 1986, People Power Revolution nun. Doon na ako medyo nagkaroon ng pagkakataon na baga, makilahok o tignan kung ano yung mga bali-balita. That was 1986, People Power Revolution, at ang inyong abang lingkod naman medyo join din doon sa mga tao doon at tinignan ko kasi bata pa ako noon ano ko lang yan, parang 22 lang ako noon that time, 22 years old, pero may anak na ako noon. So tinignan ko kung anong mga hinaing nila. So kwento-kwento. Yun nga, di umano yung mga talagang corrupt na talagang nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Noon pa yan, nung mamulat ako, ang kinukwento ko base sa aking eksperyensya at base sa aking mga pagsusuri. So, nangyari nga ganon. Ano siya? Kumbaga, talagang manlulumo ka sa kaliwat kanan na korupsyon nung araw na yun. Nung araw pang yun. Nariyan nga yung di umano, yung Meralco, atin yun, sa gobyerno yun. Tapos, ilang panahon lang, biglang, di umano, sabi nga nila, ibinalik yung karapatan, kasi sa mga Lopez yun yung Meralco. Binalik sa mga Lopez yung Meralco. So, di natin alam kung ano, kasi sila nakakaalam nun yun ang problema nun Wala tayong FOI na tinatawag, yung Freedom of Information, para malaman natin kung ano totoong nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas, lalo na yun sa kaperahan. So yung Meralco ay yun nga, yung Meralco ay nabalik sa mga Lopez. Yun ang balita noon. So hindi ko ma-explain sa inyo kung paano nabalik yung Meralco sa mga Lopez. Hanggang ngayon, nasa kanila pa. Wala na sa gobyerno. Pero nung panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., yung Meralco na yun sa atin pa yan noon. Tapos ibinalik nung panahon ni yung inupo yung presidente na si Cory Aquino. Sumulangit na mga kanyang kaluluwa. Ginagawa pa nga nilang santa yan Kumbaga, santa, gano'n. Yun ang nababalitaan natin. At marami nakakalam niya na may nagsumigasig na gawing santa si dating presidente Cory. Yun. Nababalitaan natin yun. Alam naman natin yan mayroong mga nagsusumigasig. Di ba, bago ka maging santo, kailangan makakanonize ka muna sa Roma para ikay kilalaning santo o santa ng mga Katoliko. So may nagporsige noon. Hindi natin alam kung hindi naman nag-work yata, gano'n. Tapos itong si Ninoy Aquino, ginawa nilang bayani. Ewan ko kung bayani na nga nakatala sa ating history. Kasi noong araw, nababalitaan ko rin yan gagawin nilang bayani, si Ninoy Aquino. Hindi ko rin alam. Kasi wala namang, hindi na ako nag-aaral nun Yung mga mag-aaral ngayon, yung mga millennials, alam nila yan na kung itong si Ninoy Aquino ginawa nilang bayani ng Pilipinas. Pero kung ganun pa man, ginawang bayani ng Pilipinas, ano yung mga nagawa? Ano yung mga nagawa ni Ninoy Aquino nung panahon niya? Kasi ang alam ko lang yan sa history, kasi hindi ko na rin gaano inabot yan Hindi naman ako tumitingin sa balita kung sino si Ninoy Aquino. At nung panahon na yun, ako'y nursery, elementary pa lang nun. So wala pa akong muwang dyan sa politika na yan. Pero sinasabi nila, naging senador yan si Ninoy Aquino. Diba? Tapos may lumabas pa nga yan nung bago maupo si Cory Aquino, dating presidente, na ibinupo ng taong bayan.
Kasi hindi naman nanalo sa election eh. Di umano, nadaya nga raw siya. So, ang ginawa, nag-people power, tapos inupo itong si dating Presidente Cory Aquino. So, yun. So, nag-people power siya, naupo. So, hindi ko rin alam nga, yun nga guys, si Ninoy Aquino kung paano siya naging bayani. Hindi ko lang alam kung bayani nga ngayon kasi hindi na nga ako tumitingin sa mga, kasi kumbaga ngayon iisipin ko pa ba yun? Samantalang ngayon, ang daming nangyayaring kabalastugan sa loob ng ating gobyerno. Kagaya ng mga korupsyon na nangyayari. Siyempre, sila, hindi nila aminin na korupsyon yun kasi nasa batas naman na kanilang karapat-dapat na mapasa kanila yung pondo na yun. Yung mga ginagastos nila para sa mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Maraming sigalot na. Pero talagang merong korupsyon. Aminin natin hindi, yung mga nariyan sa gobyerno, may korupsyon talaga. So, kung sabihin, patunayan mo paano nagkaroon ng korupsyon. Yun na nga ang problema doon guys eh. Hindi natin hawak yung mga dokumento at hindi sila nag-uulat sa atin kung saan napupunta yung mga kanilang budget. Di ba? Sabi, hindi. Pumunta ka sa Kongreso at magsuri ka doon. Yun problema nga eh. May power ba ako bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino na pumunta ron? At tignan ko. Kasi nga yung FOI ngayon, yung FOI na yan, matagal na panahon na, ilang dekada na ng Kongreso ay sasabihin, pinasanla, pero hindi pa, naroon pa. Meron pang first reading, second reading, third reading, and so on and so forth. Yung FOI na yan. Tapos nadagdagan pa yan, marami talagang tanong ang taong bayan na hindi nasasagot ng ating nakaraang gobyerno at ang kasalukuyang gobyerno. Yun. So, nung panahon naman sabihin, bakit yung kinikilalang Tatay Digong hindi na solusyonan yan? Hindi, wala naman sa kanya yung power para baguhin yung mga ganyang nasa Kongreso pa rin. Nasa Kongreso pa rin at Senado ang kasi lawmaker sila eh. Ang presidente ba lawmaker? Di ba? Sabi DIY pwede naman utusan ni Duterte ang mga kongresista kasi kaalyado niya yan eh. Hindi ganoon kasimple 'yon. Hindi ganoon kasimple 'yon kasi sila yung may kapangyarihang gumawa ng batas. Naalala nyo? Sino ang nag-aaproba ng budget? Di ba ang Kongreso? Inahati yan ng lower house at saka upper house. Ang House of Representatives at Senate of the Philippines. Siya ang nagbibigay ng budget. Sino-sino binibigyan ng budget yan? Ang judiciary. Ang ating mga hukuman. Sila yung nag-aproba ng mga budget yan. Maglalagay lang ng mga detalye ang judiciary kung anong mga kailangan nila. So, tsaka nila isasubmit sa Kongreso. For approval pa yon. Pwedeng maibigay nila, pwede namang hindi nila maibigay at mabawasan. Ganon ka-powerful ang Kongreso. Ganon ka-powerful. Sila ang nagkokontrol ng kaperahan ng ating inang bansang Pilipinas. So, ano pa? Siyempre, ang pinapasan ng budget ay yung executive. Ito yung nagsisimula sa presidente, vice-presidente. Yan, basta executive. Yung mga secretaries, yung DENR, yung Department of Agriculture, kung ano pa mga department yan, na under ng executive, sila yung nagpapasa pa rin yan. Naalala niyo yun? Yung nakaraan, nagsimula nga itong mga sigalot na to yung confidential fund. Yan. Yung confidential fund, may nakita ba kayong confidential fund na hindi sinang-ayunan ng Kongreso? Meron. Yung kay BP Sara Duterte. Di ba? Yung 500 million, hindi pinasa kasi nga sabihin ko, kukurapin lang yan. Kukurapin. Ay, nako. Alam niyo kasi sa akin lang to Sa akin lang pananaw to. Yung may kasabihan May kasabihan tayo na ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Tama, mali? Tama yun. Ang magnanakaw. Hindi ko naman sinasabing ang Kongreso magnanakaw. Diba? Kaya lang yung mga kasabihan kasi may mangyayari.
ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Parang ganon. So, ibig sabihin, balik tayo dun kay BP Sara. Yung confidential fund. Yun naman, inamin na rin lang gagamitin nila. Ang nagbulgar nga nito si Tatay Digong. Yung confidential fund na napakaliit na halagang 500 million dahil gagastusin to sa buong Pilipinas, kumpara mo naman sa billion budget nila sa travel expenses, hanggang ngayon hindi sinasagot pa rin. Samantalang 2 billion yun 2 billion yung budget na tinatanong. Tapos, sa travel expenses. Tapos, itong kay BP Sara Duterte, isa naman vice president, binoto ng milyon Pilipino, 32 million. Di ba? Samantalang ang Kongreso, ang mga boto lang nila, palad mo ng maka 200,000. Kumpara mo sa 32 million, tapos, hindi mo inaprobahan yung confidential fund niyang 500 million. 500 million, di ba? 500 million, tapos hindi nyo inaprobahan kasi sasabihin nila, ano lang yan. Kumbaga, ano ba yun? Kukurakutin lang yan. Yung gano'n ang terminology nila. So, ending, hindi inaprobahan. Pero yun sana, sabi ni Tatay Digong, gagawin niya para magkaroon din ng ROTC. Kami guys, meron kaming C80 sa high school, C81. Pagdating mo ng 4th year, magmamarcha-marcha ka na, may dala kang baril na kahoy na talaga marcha-marcha ka, tuwing Sabado yon. Tuwing Sabado ng umaga hanggang tanghali, half day. Ganon kami noon. Kasi dinidisiplina kami. Ipine-prepare kami para nang sa ganon, kung sakali man na magkaroon ng pagtatanggol sa ating inang bansang Pilipinas, yung meron sa sakop sa atin, kasi alam nyo naman marami sumakop na sa atin. Nagsimula yan sa 400 years ng pagsakop sa ating ng mga Kastila. Tapos sinundan pa yan ng mga Hapon. Sinakop tayo. So, nung time na yon, yung mga naunang presidente at mga nanunungkulan sa ating gobyerno, gumawa sila ng paraan. I-prepare natin ang ating mga kabataan para sa pagtatanggol sa ating inang bansang Pilipinas. So, dyan nabuo ngayon si 80 sa high school. So, isang taon yun, high school, marcha-marcha kami, tapos may mga lecture kami kung paano mag-assemble, disassemble ng garan. Garan pa yung ginagamit namin. Sabi nga nila, tandang-tanda ko pa yun, yung garan, kami ang nag-assemble nun. Kami ang nagdi-disassemble, kami ang nag-assemble. So, ang sabi ng aming mga umahawak sa amin sa C80 nun, pagka ka ng garan, the first to remove is the last to be assembled. Yun, yung tandang-tanda ko yun. Kumbaga, kung ang una mong dinismantle, pag binuo mo uli yun din ang proseso para mabuo mo yung garan. Garan yun. Ang bigat nun. Yun ang famous nun sa mga military, yung garan. Kasi very powerful yung baril na yun. So, nakahawak kami nun. Siyempre, walang bala yun. So, pinag-aaralan namin kung paano i-disassemble at i-assemble yung garan. Meron nga dun nagkamali ng assemble. Pag may spring yun, alam nyo, pag spring na ganun, at nagkamali ka ng may iiwan yung dulo ng daliri mo, pak! May spring kasi, pak! Yung huling assemble, yung first mong ni-remove, yun din ang last mong i-assemble, kaya lang, yung spring na yun, naiwan yung yung daliri niya, putol. Nangyari yun. Experiensya ko yun nung kami nag-assemble at disassemble ng garan na baril. So, yun, yung pinag-aaralan namin sa C80 nun, C81. Tapos, pagkatapos mo yun, na-train ka na, at yung health ay, kumbaga, ayos-ayos na. Pero yung mga iba, yung may mga hika, na kumukuha ng med-cert para hindi sila mag-C80. Ginagawa sa kanila, parang na lang, yung community service na lang every Saturday. Pero hindi sila mag-C80. Parang yun yung kanilang magiging guiding system, yung pag-community service nila. Hanggang ngayon naman umaano yun. Ewan ko lang ngayon kasi hindi na ako nag-aaral So, yun. Pagkatapos mo noon, high school, graduate ka na. 4 years lang ang high school, ha? Tapos elementary noon, 6 years. Pero matatalino na ang mga tao noon.
wala kasi kaming computer nung araw eh. Kami, ang gamit lang namin, Game & Watch. Yung mga kaedad ko dyan, alam nyo yung Game & Watch. Yun ang pinaka-computer namin. Game & Watch. Yung paborito ko doon, si Papay. Alam niyo ng mga kasing idaran ko, yung Game & Watch tinatawag. So, wala kaming computer noon. Wala kaming cellphone noon. Wala. Talagang landline lang. Kung tatawag ka, landline lang. Yung kulay itim na ang bigat-bigat pa ng telepono. May mga booth pa. May mga telephone booth na maghuhulog ka ng 3.25. May kanta pa nga ganun eh. 3.25 lang ang kailangan upang matawagan kita. Mahal kita. Yung mga ganun. 3.25 guys. Ang ihulog mo dun sa telepono para makatawag ka. Oh. Yung mga iniirog mo. Gusto mo matawagan. Wala ka naman telepono sa bahay. Tapos sila mayaman. Siyempre, 25 lang katapat niya. 3. Tapos tawagan mo na yung mahal mo sa buhay. Ganon kami ng araw. Tapos, yun nga, mabalik tayo doon. Tapos ka na ng C81, di ba? College ka na ngayon. Meron pa rin yun, ROTC. ROTC pa rin. Pero minsan yung iba pinepeke. Sabihin may sakit sila, kukuha lang ng medical certificate sa doktor, na sila ay may hika, hindi sila po pwedeng mapagod. Meron nga ganon. Totoo naman yung iba talaga nagdadahilan lang kasi tamad nga mag-ROTC noon. Sa college din, sa kolehiyo na yun. Tinetake din yun. So, yun. CAT High School, tapos ROTC sa college. Tapos, ang nagtuturo sa inyo yung mga military men din. Hindi naman lahat, kumbaga. Basic lang ituturo doon. Kasi iba yung aral ng military. Talagang disiplinado yung mga military. Hanggang ngayon naman, disiplinado yan. At ang kanilang mga inaaral, talagang pagiging disiplinado sa sarili. Kumbaga, yung pag-uugali mo doon, talagang ayon dun sa nakausap ko. Talagang yuyura ka ng pagkatao mo kasi te-testingin yung yung sarili, paano gurgurin, kumbaga. Yung mga narinig ko gurgurin. Doon kasi nagsisimula yun. Alam natin yun. Ewan ko kasi nakakalam, pero nakapagkwento sa akin. Talagang, kumbaga, tingnan mo, tapos maglilingkod ka sa mga upperclassmen mo. Tapos, upo kang gano'n, tapos nguya ka, tapos pagka subo mo, bababa mo yun. Tapos ganun lang, nakaganyan ka lang, tapos nguya ka, tapos hindi ka pa pwedeng tumungo. Hindi ka pa pwedeng, isang pwesto lang. Kasi nga, ginagawa yun para sa disiplina sila. Preparing doon sa mga susunod na lectures nila. Ganun. Wala akong idea, basta ganun lang ang nalalaman ko doon. Si Sir Dado, alam niya, kasi PMA graduate yan eh. Batch 1983. Matikas. So, yun. ROTC. Doon gustong gastusin ni BP Sara Duterte sana yon. At inilahad nga ito ni Tatay Digong sa ROTC. Yung bang parang binabanggit ni Tatay Digong, gagamitin, halimbawa, may mga training, magkakaroon ng excursion, tapos may mga grupong ganito, ganyan. Para mabuhay uli yung ROTC at saka yung Citizen Army Training. Yun yung CAT. Citizen Army Training sa high school. Sa college naman, Reserve Officer Training Command. Yun, ROTC. Tama ba? Reserve Officer Training Command, ROTC. Yun, para, kumbaga, kung sakali man na merong kagaya yung sinasabi lang, pro-China ka. Bro, paano kung halimbawa, huwag naman sana mangyari, ganun ang gawin ng China. Tayo isakopin, o tayo pasukin dito sa ating bansa. Sino yung panlalaban natin? Mga military ba? Mga polis ba? Konting populasyon yun. Kapraso na ko. Hindi, kasi kaya nga nagkakaroon ng ROTC, dahil nga dun sa reserve. Reserve ba yan? Para na sa ganun, mga ilangan ng military men natin, yung ating mga kasundaluhan na magigiting, meron silang paghugutan, reserve ka, di ba? ROTC. So, alika, tulungan mo kami pagtanggol ang ating inang bansang Pilipinas. Ganon. Ngayon, pasintabi po, kasi parang ang gusto natin, TikTok, sayaw tayo.
pakita natin yung singit natin, ayan, o yung dede natin, no? Di ba? Sa Facebook, makikita nyo doon, no? Pasintabi po para kumita lang. Talagang may anak, tapos padededehin, ilalabas yung dede niya, pasususuhin yung anak. Di ba? Tapos may mga istorya pa na, doon tayo na, nagkakaroon ng, yung oras natin, doon, hindi naman lahat doon yung iba, doon inuubos yung oras nila. Yung sa, may mga istorya pa nga dyan, mga immoral. Yun ang hindi ko nagustuhan sa Facebook. Maraming istorya ang immoral. Makikita nyo nga sa Facebook, dalawang babae, naghahalikan. Anak na syokton. Pero hindi po pwede dito sa YouTube yun. Hindi po pwede dito sa YouTube yun. Kasi meron tayong sinusunod na community guidelines dito eh. So yun, pero sa Facebook, grabe. Kaya ayoko magkaroon ng page sa Facebook eh. Dahil nga pag nakikita ko yung mga immoral na nangyayari doon. Immoral naman talaga guys. Immoral. Kasi yung mga nagpapakita ng suso nila, pinaano nila. Wala namang lesson eh. Hindi kagaya ng iba, kagaya dito sa YouTube. Meron din naman dito. Pero may aral kang mapupulot kung paano i-position yung bata para padedehin, kung ano yung dapat mong gawin pagka kailangan mo ba ilipat na sa kabilang dede mo, yung pagsuso ng bata, yung mga ganon. O kaya naman kung wala kang time, may trabaho ka, ang gawin mo, mag-reserve ka ng gatas para sa iyong anak, yung may pump ba? Ihititin mo yung mga gatas, tapos lalagay mo sa botelya, tapos pwede na i-reserve yun, lagay mo sa ref, yun, mga ganon. May aral, pero yung pasensya na po dun sa mga nagpapakita ng suso nila sa Facebook. Hindi naman po kasi, wala naman kasi mapupulot eh. Parang, lang yung, ang pangit pakinggan, titigasan ka lang dun. Titigasan ka lang dun ng ilong. Ay, hirap sabihin eh. Titigasan ka lang ng tenga. Diba? Titigasan ka lang ng ulo. Diyos ko. Natatawa lang ako pero masyadong seryoso po yung bagay na yun. Hindi dapat na ginagawa ng ating kapwa Pilipino. Kasi di lang naman kapwa Pilipino kasi meron din mga iba't ibang bansa. Kaya nakakalungkot po para lang kumita tayo. Pasintabi po sorry po sa aking komento sa inyo. Pasensya na po pero kailangan ko po sabihin yun kasi kumbaga nayoyura ka na yung ating pagkatao doon sa mga ganong pagbibigay o pagbablog ng ganong sistema. Imagine mo pa rin babae maghahalik. Ba yan? Hindi na yun ay mga pribadong pangyayari na. Okay lang naman maghalikan kayo diyan sa inyong pribadong buhay. Pero pakita nyo sa vlog nyo. Mahirap. Doon kasi nagkakaroon ng ng mind thinking yung mga kabataan natin. Ay po, pwede pala yun. Di ba? So, sira na. Sira na ang, kumbaga, yung foundation ng pag-iisip ng mga kabataan. Tapos may makikita ko pa istorya doon, no? Pare! Nare ba si Mare? Yung mga ganon, alam niya, yung mga nanonood ng Facebook. Ay, Mare, wala si Mare mo. Pwede ba pumasok? Oops. Ang suot-suot talaga namang hindi mo maintindihan. Bakit ba ako napunta dyan? cut. So, yun, yung ROTC, guys. Napaka-importante niyan. Kasi kami kumuha nun eh. Kumuha kami nun. At, yun. Bakit bang maba na ganito yung aking vlog? Nagbibilang lang ako ng pera kanina. So, basta, ayun. Guys, ako ipapunta ng Baguio City. Prepare na ako. At anong oras na ba? At baka kayo maiiwan ng bus. Yan lang muna guys. At maraming salamat sa inyong panonood ng aking mumunting video dito sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, pagplanuhan po natin ang bawat hakbang sa ating buhay.
Maraming salamat po. See you on my next vlog, guys. Oy, mag-up ka.